Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan naman natin ngayon ang pahayag ni dating Senador Panfilo Lacson. Itong nangyaring pag-aresto kay ex-President Duterte at dinala sa Netherlands. Okay, magandang pakinggan yung sabi niya na nalulungkot siya sa nangyari dahil nagkawatak-watak ang bansa at sa interview ito ng Net25, inamin niya na yung malaking naitulong ni PRRD sa bansa, lalo na sa mga men and women in uniform. Okay. So, pakinggan natin at bigyan natin ng reaksyon. Former Senator and Senatorial candidate hoping to be back for the 20th Congress, Panfilo Ping Lacson. Senator, magandang umaga po. Good morning, Senator Ping. Good morning. Okay. Magandang umaga. Thank you for accepting our invitation to join us this morning again on ASPN. Senator Ping, umpisahan na po natin. Ano muna ako, general question, yung saloobin nyo, anong nararamdaman nyo dito po sa nagaganap na itong major upheaval dito po sa ating bansa that's unfolding at magpapatuloy pa sa susunod na mga buwan o marahil ay taon pa? Senator Ping. Yeah, magkahalong pagkakabahala at saka pagkalungkot na rin, Yeah. Kasi Kabahala at iba nga, lungkot. parang sa tinagal-tagal na panahon, laging yung pagkakahiwa-hiwalay natin, medyo okay lang yung mag-express ng kanya-kanyang opinion, mga dissenting opinions, opposing opinions. Pero ang problema, pagka yung malalim na at tumaas na yung emotion, ang magsasabi dito in the long term, yung bansa na natin, hindi na yung mga political, yung mga nagpa-participate. Oo. Senator Ping, bilang dati pong hepe po ng PNP, kayo ho ba ay nakakatanggap po ng mga balita na may unrest na po ba talaga sa hanay ng ating mga kapulisan? Isama ko na rin po dyan ang ating army. Do you think, because nga sabi mo, nagdadala ito ng watak-watak, no, divisiveness. But for you po, have you heard any unrest in the police? May rumblings ba? May unrest? Meron ba talagang baka magkaroon ba ulit na tayo ng pagkakataon, magkaku? Ano po ang inyong intel dyan po sa inyong hanay? Kasi hindi mo rin maialis na malaki ang tinatanaw ng utang na loob ng uniform services, hindi lamang sa hanay ng mga aktibo, kundi pati yung sa mga retirees, kay Pangulong Duterte. Kasi talagang sa panahon niya, doon lang nakaramdam ng napakaraming, sabihin na natin, benepisyo in terms of nagdoble yung sweldo, tapos nag-increase din yung mga pension. Hindi mo maialis na may mga magsisimpatya, pero yung overt na pakikilaho sa dissent o sa pagtutol doon sa nangyari kay Pangulong Duterte, ibang usapin yun. At I'd like to think na yung members ng armed forces, pati yung MUPs, yung uniform services, uniform personnel, mananatiling professional at saka tapat sa kanilang tungkulin at hindi kung anumang partisan na political activities. Okay. Wala ko narinig na talagang yung seryoso na dapat natin ipangamba. Kung ang pag-uusapan natin, yung hanay ng mga military and uniform personnel. Okay. Yung magkabilang kampo. Okay, so again, to me salamat sa pahayag ni ex-Senator Ping Lacson. Yung in-acknowledge niya yung nagawa ni PRRD sa mga men and women in uniform, yung benefits. Kasi siya, retirado rin siya nagpe-pension siya. Nadoble ang kanyang pensyon, nadoble ang aking pensyon. Sweldo ng mga active, nadoble kapanahonan ni PRRD. At marami talaga ang tumatanaw ng utang na loob kay PRRD. Sa mga kapwa ko retirees, may mga group chat. Nako, yun na lang ang usapan. Share ng mga post, pagpapakita ng suporta kay PRRD. Kaya lang, hanggang doon na lang. Really. Pati ang mga nasa active service. Agree ako doon sa sinabi ni Senator Ping na wala namang delikadong banta na ang mga active
service sasama sa yun na nga yung madugong pag-aaklas. Wala. May 2 days ago, habang nagja-jogging ako, bigla akong hinintuan ng isang nagja-jogging. Ano siya, Army Major. Hindi ko na lang banggit yung pangalan. So, matagal-tagal din kami habang nagja-jogging, nag-usap. Nabilang niya na talaga, sa hanay nila sa active, may mga nalulungkot. Kaya lang, hanggang doon na lang. Hindi sila pwedeng magsalita. In-advisean ko rin na, ano lang kayo, tahimik lang kayo. Huwag kayong, huwag niyong isakripisyo ang inyong karir, ang inyong pamilya. Relax lang. In-advisean ko siya. Kaya lang, sabi niya, naman sir, sobra naman ang ginawa nila. ganito. Lang, nagpapalabas lang ng hinaing. Kasi nga, ang laking diferensya ni yung leadership. Marcos and Duterte, sabi niya, both opposite sila, sir. Sabi niya, Duterte noon, ibang-iba ang palakad niya dito ngayon. Nagpapalabas lang ng kalang. Hanggang doon na lang. Kaya, huwag po kayong maniwala, huwag kayong sumama sa mga naghihikayat na gumawa ng karahasan kasi hindi po yun nakakatulong sa ating bansa. Pwede magpahayag ng dissent, pwede magpahayag ng pagkadismaya, sama sa protest rally, prayer rally, pwede yun. Magsalita, freedom of expression, ganun lang yun. Palabas ang inyong hinanaing, hanggang ganun lang. Walang gagawa ng dahas kasi in the end, sabi ni Senator Ping, bayan pa rin ang mag-suffer kung may kaguluhang mangyari. Ulitin ko yung advice ni Mayor Baste. Walang gagawa ng kalokohan o violence para walang rason na mag-declare ng martial law. Hintayin nyo na lang ang eleksyon. Sa eleksyon nyo ipalabas ang inyong mga hinaing whatever. So what does it mean? Sino ang nakikita mong karapat-dapat? Yun na yun ang iboto mo. Straight PDP laban para sa kapayapaan ng ating bansa. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong pagtangkilik sa ating channel. Panunod ninyo, nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig. Sa ngayon, may mga livelihood assistance tayong binibigay galing sa sweldo ng ating channel. Nagpapatanim tayo ng saging lakatan. Kung may itinanim, may aanihin. Panoorin nyo ang video na ito. Na anak ko sa unang tanom ni Manoy Sidrino nga isa ka punuan nga saging lakatan. Maayong hapon, Manoy. Maayong hapon. Gaon sa man kadya, Manoy? Aga sa taon na kung saging nga namunga na akong kuan nga itanong nga lakatan. Oo, gatanaw-tanaw nimo ang imong saging lakatan nga namunga na. Oo. Pila man na siya ka punuan, Manoy? Nga una nimo tanom? Isa ra gid ni kapunuan. Isa ra gid ni ka punuan. Wanay abon-abono ani. Wala na abuno ani. Dugay lang gid nangunod kay wala may abono. Dugay siya nangunod kay wala may abuno. Magduha na gid ka tuig. Dayon nangunod. Magduha na siya ka tuig ay nangunod. Maayo gid ang yuta dinhi sa ato Ayaw gid nga Kay maayo man gid ang saging. bunga sa saging nimo, Manoy, oh. Mawa. Oo, maayo gid ang iyang bunga. Wag ko na. Oo, so naa kay tanom pa karon, Manoy, nga saging lakatan. Naapay akong bagong tanong dumalaga na nga saging. Dumalaga na. Mo igi Abunuhan. sa pag-abuno. Oo, mo giminti nimo sa pag-abono. Oo, so kini wala ni naabunuhan apa namunga halos duha ka tuig namunga siya. So kadto dali ra to mangunod kay naabunuhan atong bistahon, Manoy. So mao na ni Manoy ang imong ikaduha. Kaduha gid nga 20 ka saging. punuan. Abunuhan gid nako. Giabunuhan. Oo. So maayo ang tubo. Ang ranggit ang tubo ani kay Oo. abuno. Ug dali po ni Manoy mangunod kay kuan man siya kanang ginabunuhan man. Oo. Dili na pareha adtong una nimo nga tanom nga namunga apan dugay. Mo na ni ang tanom nga lakatan ni Manoy Sidrino. Oo, 20 ka punuan ni. O mga nindot gyud ang tubo sa saging lakatan ni Manoy Sidrino.
nga dumalaga na ni siya. Unsa man na manoy nga abono imong giabono manoy? Putas, amunyon o Dupos. Oo, so gimix. gimix. Oo. Isa ka bangag ani, Isa ka kumkom, isa gid ka kumkum. ng isa ka bangag. Anak gid. Oo. Ay aron dali mangunod. Dali aron dali sa mangunod. Oh, nindot gyud ang tubo manoy si imong saging lakatan nga nauna nga kuan kanang giabonuhan nimo kini. Manoy unsa imong ikasulti manoy sa padayon sa pagpananom og sa pagsuporta sa abono ug uban pa nga magamit nato saging. Salamat sa nagsuporta sa abono kanang nabira kanang tan-aw sa amo video o Oo. nabira sa atong labaw mga gahom sa Ginoo. Oo, salamat pod manoy.